Para sa stand-up comedian na si Willie Nepomuceno, tinuturing niyang inspirasyon ng hari ng komedya. Darito ang report ni Joseph Morong. My hero, ganyan isinilarawan ng batikang stand-up comedian na si Willie Nepomuceno o Willie Nep, ang comedy king na si Dolphy. Isang alamat na tigib ang paghanga sa isa pang alamat. Iba raw kasi ang magic ni Dolphy. Una raw niya itong nasaksihan nang mapanood niya ang pelikula ni Dolphy noong bata pa siya. It's practically a riot. The show is a riot. Nahuhulog ako sa upuan, literally, hindi dahil sa maraming surot yung upuan, but dahil tawang-tawa ko. Kaya gaya ng marami pang komedyante, naging inspirasyon din ni Willie Nep si Dolphy sa ilan niyang trabaho. Dati raw, ginaya niya ang boses ng Comedy King para sa isang album na ginawa niya. Sabi ko, si Dolphy lang ang pwede rito. E di, subukan natin. Sinubukan namin. Meron na. Malapit ba? Oo. Pinakinggan ko ulit. So that evening, pinag-aralan. The second night, nirecord na namin, and the result was, opisina. Galing opisina. Yun ang unang kanta ni as Dolphy. Na napakinggan ko po siya in interview sa radyo, hiningan ng comment, sir, ano yung masasabi doon sa kantang opisina ni Willie Nep? Akala ko nga, ako yun eh. Di ba, Willie Nep, congrats. Yung komisyon ko, yung royalty ko, sabi niya gano'n. Paminsan-minsan lamang daw sila magkatrabaho ni Dolphy pero ramdam daw niya ang pagiging sincero ng Comedy King. Hindi na napigilan ni Willie Nep ang kanyang emosyon habang inaalala si Dolphy. Mamahalin mo siya eh. Yun, well, personal na yun, pagkatao niya na yun. Pero yung pag-aartista niya, buo sa loob niya. At ganun din daw marahil para sa libu-libong tagahanga ng Comedy King. Sinuklian daw ni Dolphy ang pagmamahal ng kanyang mga fans ng dedikasyon niya sa kanyang trabaho. A legend, an icon, the best, my hero. Sa July 21, pagkakataon naman ni Willie Nep na magbigay tribute kay Dolphy sa show niya sa Music Museum. I owe him something. I want to give him a tribute of sort. Sabi ni Willie Nep, pumanaw man daw si Dolphy, mananatiling buhay sa puso ng mga Pinoy ang alaala na nag-iisang Comedy King. Paano Bidol? Nauna ka na naman. Number 1 ka talaga eh. Iniwan mo na kami. Pero, sabi mo nga, mga dumalaw sa'yo, mga nangumusta, dumamay, eh marami yung sa labas, hindi pa rin nakapasok. Sabi nga niya sa akin, huwag kayong mag-alala. Lalo na yung mga hindi nakabisita sa akin, personal na pag-abot ng mensahe. Huwag kang mag-alala. Kung di kayo nakarating, ako na lang ang dadalaw sa inyo. Joke. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Hindi lamang po marami ang napatawag, kundi marami ring natulungan. Bukod sa pagtulong sa kanyang mga empleyado, aktibo rin po sa charity work ang nag-iisang hari ng komedya. Narito ang report ni Trisha Zafra. Kahit sa mga lumang litrato na lang nila mababalikan ang masasayang alaala ng dating boss na si Dolphy, hinding-hindi raw malilimot ni Vivian, Linda, Beth at Araceli ang kabutihan ng Comedy King. Malaking bahagi raw ng buhay nila hinubog ng kumpanya ni Dolphy na RVQ Productions. Si Linda halimbawa, na anak ng katiwala sa pera ng RVQ, binigyan din ng trabaho ni Dolphy. Nagsalita daw si Dolphy noon na sa tinagal-tagal ng RVQ, iisang checker lang ang pinasok ko, yung anak ni Manong, si Linda. Ako nga yun. Si Beth naman, na asawa ng dating double ni Dolphy, utang na loob daw pati diploma sa hari ng komedya. Ngayon, nung maging mag-asawa kami, hindi pa ako tapos ng pag-aaral. So, ang sabi ng husband ko, kasi hindi pa naman kami nagkakaanak, mag-aral daw ako. Nung nag-aaral ako, pag nabubusan kami ng pera, doon kami kay Dolphy nangungutang. Habang si Vivian at ang asawa niyang personal driver ni Dolphy noon, hanggang sa panganganak ay natulungan. Hanggang sa nagkaanak kami ng 3, cesarean lahat, si Dolphy lahat ang nagbabayad ng cesarean ko sa ospital. Siya lahat. Sabi niya, Vivian, pangatlo na yan, tama na ha.
Itinuro rin daw ni Dolphy sa mga empleyado ang pagmamahal sa publiko, ayon kay Araceli na checker ng RVQ na na-assign sa Mindanao. Bago kami pumunta doon, bago ma-assign, sinasabihan na kami sa opisina na, kayo ha, makisama lang. Kung sino yung, halimbawa may magsasabi na walang pera, papasok, gusto manood, okay lang, sige papasukin nyo. Kaysa yung kayo ang pag-initan. Bukod sa pagtulong sa mga empleyado, aktibo rin sa charity work ang Hari ng Komedya. Katunayan, nito lang Mayo, 8 biktima ng Bagyong Sendong ang piniling maging scholar ng Dolphy Foundation. Pinag-aral ng cosmetology para maipasok ng trabaho. Lahat ng ito, patunay raw na ang Hari ng Komedya, hindi lang sa pagpapatawa maaalala, kundi dahil din sa kanyang gininto ang puso na naging biyaya para sa marami. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Nagkasagian ng isang taxi at isang tricycle sa Kalayaan Avenue sa Makati. Huli sa CCTV ang aksidente. Para sa detalye, may live report si Love Annuver. Love. Igan, ipapaalala lang natin sa ating mga motorista, baka nakakalimutan nila. Yung pong mga linya na nakikita natin sa ating mga kalsada, may ibig sabihin po yan. Kaya kailangan nating sundin at alamin ang mga batas na yan. Kagaya na lamang ng video inyong mapapanood ngayon. Pag hindi nyo sinunod ang linyang yan, aksidente po ang inyong kapupuntahan. Nito nga 1 ng Hulyo, alas 6:30 ng umaga, sa kabaan ng Kalayaan Avenue sa Makati, isang taxi at tricycle ang nagkasagian. Makikita na tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko sa Kalayaan Avenue. Ito ang mga sasakyang galing sa kanan patungo sa kaliwa. Ilang saglit lang, makikita ang puting taxi at tricycle na parehong paliko sa kaliwa sa direksyon ng Makati Avenue. Dahil sa hindi nagbigayan ng dalawang motorista, desgrasya ang naging resulta. Ayon sa Makati C3, ang taxi ay nasa inner lane at papaliko sa kaliwa patungong Makati Avenue. Samantalang ang tricycle naman ay nasa outer lane at padiretso sa kahabaan ng Kalayaan Avenue. Ang mga nasabing sasakyan ay parehong wala sa tamang linya kung kaya't nagpang-abot sila. Nagtamo ng UP ang gilid ng bahagi ng taxi. Bandang huli naman po, nagkaareglohan naman ang dalawang nasabing motorista. Tandaan po natin mga kapuso, para sa biyaheng maayos, payapa at iwas desgrasya. Palaging magbigay ng kortesiya sa iba pang mga motorista at syempre pa panatilihin ang disiplina sa pagdadrive sa kalsada. Igan? Maraming salamat, Love Annuver. Karagdagang mga ulat sa pagbabalik ng unang balita.